Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pero ngayong araw na ito, mga palangga, naglabas ang ICC ng panibagong update na kung saan binibigyan niya until June 9 yung prosecution para mag-submit ng kanilang kasagutan patungkol dito nga sa mga biktima. Alright? So ngayon, according dito sa document na nirelease nila, okay, na dapat tignan itong mga hinaing daw ng mga biktima. Alright? Ngak ka lang kasi gusto mo manalo sa eleksyon. Kayo po, sa ating mga kapatid na INC, lahat ng mga religious group, I believe na kasama sa listahan. Hindi ko alam kung bago nag-release ang INC ay napanood nila itong sinabi ni Amy Marcos. Hindi lang ito usapin, kailangan nating manalo sa eleksyon. Kaya nga ako, 'di ba? Noon nung lumalaban tayo sa Bi-Scam, 'di ba? Bi-Scameral nila. Pang-scam nila na nilalabanan niya ni Pangulong Duterte, ni Attorney Vic, ni Congressman Ungab. Okay? Nang sabi ko, dadayain naman niya ang eleksyon na yan eh. Ayoko mag-focus. Alam niyo yan. Sabi nga ni Mama Hanilet, sabi ni Step Up, ek-ek lang yan. Totoo. Di ba sabi ko, huwag na tayo tumutok muna yun sa jutang ginemes na eleksyon na yan. Kasi, dadayain din naman yan. Hindi ba kami nagkamali ni Attorney Glenn Chong? Ayan o. Libo-libo. Milyon ang nakakita ng pangdaraya diyan pa lang sa testing and sealing. Kaya ngayon hinahunting itong whistleblower or complainant at saka si mayoral candidate na si Ching Plaza. Dahil nalaman ninyo na calibrated na ang dayaan. Baka nga si Amy Marcos ay nakakalibrate na rin yang pangalan niya dahil blood is thicker than water. Hindi natin alam sa Cebu nakakalibrate na pala si Amy. Sa Visayas nakakalibrate na yung pangalan niya. Sa Mindanao, o sige, wag na muna natin ilagay para kunyari hindi halata. O, 'di ba? Sa Ilocos nakakalibrate na doon sa BCM. Kung mahal nyo ang Pangulong Duterte at gusto nyo pa makita ang Pangulong Duterte as soon as possible, hindi nyo iboboto si Amy Marcos. Mga sarili nilang pinsan nila. 'Di ba? Gusto nilang i-unseat sa Ilocos. Oy, Michael Kiyon, baka gusto mo magpa-interview. Mga barba, magpa-interview kayo sa akin. 'Di ba? Magsalita kayo dito sa mga bangag niyong kamag-anak. Imagine mo kinakalaban kayo diyan. Nagsusumbong yung mga tao dito. Si Bangag ang susunod na ma-impeach. Speaking of that, 'di ba? Naka-break ang naka-recess ngayon ng sesyon kaya hindi pa po na-file yung impeachment ng laban sa kay Bangag. Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo, no? Nakakapanood nyo po ba yung preview? Preview pa lang, kikilabutan na kayo lalo kung mapapanood mo ang full video. So okay, reaction muna tayo mga babayan. Ngayon, kita nyo napakalupit, no? Ayan, yung update kay Tatay Digong ay nakita nyo yung preview. So nabitin kayo, no? So kailangan yung panoorin tong ating vlog. So mga babayan, dito sa video na to mapapanood nyo po si Maharlika galit pa rin kay Amy Marcos. Kaya shoutout dun sa mga nagsasabi dyan na sige, boboto namin si Amy Marcos kasi sinuportahan siya nating BP. Pero panoorin nyo muna tong video, yung vlog natin. Kasi baka magbago ang isip nyo. Kasi meron din punto si Maharlika rito eh. Meron din siya talagang tama. Okay, kasi dito kung talagang maka-Duterte ka at sumusuporta ka kay Tatay Digong, dapat papangunahan mo, no, yung impeach mo, kailangan direct to the point mo yung kapatid. Pero parang sumisegue pa rin talaga si Amy, no. So iboboto na rin sana natin pero parang nagdadalawang isip na naman ako no. Kasi kami mga DDS, lalo si Maharlika, syempre yan yung pinaka lead man natin. Okay, kasi ito napanood natin, ito napanood nyo naman, no? Kasi meron talagang something talaga mga babayan. So hindi pa naman huli ang lahat. Ako po, sorry BP.
Pero kung kayo ay susuportahan nyo, ako naman po ay nag-vlog lang, ako ay nagre-reaction. Pero sa mapapanood mo na to, Diyos ko, ang lupit nito mga kababayan. Kaya mare, panoorin mo yung full video. Ang daming pasabog dito ni Maharlika. At dito mga kababayan, meron ditong audio. Okay? Merong audio rito na sasabihin si Maharlika, yung audio, yung record. Okay, nandito yan. O, bibitinin kita. So, para mapanood mo yung video natin. Ngayon, dito mga kababayan, nako, pati pala kamag-anak o yung pinsan ni BBM ay kinakalaban na ni BBM. So, nasa video yan. Nakita nyo naman yung preview. So, yun re-reaction na natin. So, napanood nyo yung preview. Panoorin nyo yung pinaka-full video about dyan sa issue na yan. Na si Michael ba yun? Michael Marcos? Wow! Ay kinakalaban o nagkakalabuan na sila ng nila BBM. So, si Maharlika kasi mga kababayan, napakalupit po na vlogger yan. No? At ay nalalaman talaga niya lahat. So, si Maharlika po, talagang may pinaguhugutan yan. Alam nyo naman yan. Ang lupit po talaga ng mga puting ahas niyan. May mapula, maputi, di ba? Marami yan. Oo. At dito mga kababayan, no, marami siyang pasabog dito. Bago mag-eleksyon, napakalupit ng pasabog, no? Biruin mo. At dito mga kababayan, yung update kay Tatay Digong, nakita nyo naman sa preview. So, nabitin na naman kayo. Siyempre, preview pa lang yan. Kaya obligado ka manonood sa mga full video. Okay, kung hindi ka naman na manonood sa full video, at least na imarites ko na sa'yo ito sa aking pagsasalita. Okay? So, wag ko nang habaan tong ang pagsasalita ni Boy Sardinas kasi baka nagagalit na naman si Kumare dyan, no? Si Kupare, ang daldal mo Boy Sardinas, ituloy mo na yung video. Okay, mga kababayan, pahapyaw lang. Okay, yung mga solid subscribers natin dyan ni Boy Sardinas ng Banateros, Lunes na po mga kababayan ha. Lunes, sama-sama tayo, babawi tayo. Okay? Always always. Lahat ng Duterte, iboto natin, tapos yung dalawa, bahala na po kayo. Yung si Villar, siyempre suportahan po natin si BP. Pero sa mapapanood nyo to, baka magdalawang isip na naman kayo kay Amy Marcos. Okay? So, bahala na kayo dyan. Para mga kababayan, para makabawi tayo, please lang. At yung mga laway natin sa pag-vlog natin, sa pagkakampanya natin, ay may kakahinatnan. No? Sana pagkatapos ng eleksyon, i-announce, panalo ang Duterte. Panalo ang team ni Tatay Digong. Okay? So mga babayan, panoorin mo itong video na to. Ang lupit, yung preview pa lang napanood mo at alam ko, sureball lang gusto mo panoorin, saka nandyan yung update. Siyempre, yung update na kay Maharlika, nasa full video. Okay mga kababayan, ipi-play ko na yung video at kung nagustuhan mo itong vlog na to, paki-like, paki-subscribe si Boy Sardinas. So ano pang hinihintay mo boy? Play mo na yan. Let's go! Pero ngayong araw na ito, mga palangga, naglabas ang ICC ng panibagong update na kung saan binibigyan niya until June 9 yung prosecution para mag-submit ng kanilang kasagutan patungkol dito nga sa mga biktima. Alright? So ngayon, according dito sa document na nirelease nila, okay, na dapat tignan itong mga hinaing daw ng mga biktima. Alright? So, ang sinasabi nila dito, mga kababayan, idadaan, sinasabi niya dito, idadaan or ito. Okay. Dapat daw titignan, okay? Titignan nila ang mga testamento, okay, ng mga biktima. At ito daw ay titignan ng kanilang VPRS. What is VPRS? Victims Participation and Reparation Section. O parang departamento doon sa loob ng ICC na kung saan tinitignan ang yung mga hinaing ng biktima, kung sila ba ay pwede silang mabigyan ng award or danyos later on kung sila ay manalo sa kaso, at talagang tinitignan daw itong mga kanilang
mga complaint laban kay Pangulong Duterte. At ginagather nila yung mga testimonya, information, documents na sila ay victim. Alam naman natin na ang mga biktima ay pinagtagdi-tagdi lamang ng mga hudas na mga dilawang mga rebelding inpeing makakaliwa na sumabwat kay Bangag Jr. So pinaparash nila, pinapadali nila yung pagsusuri sa mga dokumentong yan dito sa mga nagpapanggap na biktima. Alam naman natin, di ba? Na lumabas yung mga pictures noon na yung mga biktima na namatay, hindi naman namatay sa pagdodro, na konektado sa pulburon, kundi namatay sa iba, sa sakit or whatsoever. So ito ay titignan daw ng ICC. So tignan natin, and I hope hindi sila maging bias at titignan talaga nila kung legitimate o ito ay totoong complainants na ito. Alam naman natin na gumawa-gawa ng kwento itong mga hudas na to dahil sinabi mismo ni Laila de Lima during the Senate hearing. Inamon siya ni Pangulong Duterte, bakit hindi ka magkaso? Ang sabi ni de Lima, walang makuwang witness. Why all of a sudden meron silang witness, meron silang biktima? Dahil ang Pangulong Duterte during hearing, anong sinasabi niya? May nagjo-joke siya. Na may mga ginorgor siya, ganyan-ganyan. Di ba, alam naman natin ang Pangulong Duterte ay nagsasalita talaga siya ng mga kalokohan or mga pa-joke-joke. Kaya nga ang sinasabi natin noon, kahit ako sasabihin ko may 100 million akong, o 100 katao akong ginorgor, para mo ako makasuhan, makonvict mo ako, kailangan hukayin mo yung bangkay ng ginorgor ko. Or kailangan talagang totoong may magreklamo na mga biktima at may makita na physical evidence or reliable, kapani-paniwala na ebidensya. Di ba? Sinabi ni de Lima yun, wala sila makuha ebidensya. Tapos ngayon sa ICC, nagkaroon sila ng ebidensya. Nakita nyo? So ngayon, yan ang sitwasyon ngayon. So yung ICC ay pinapabilisan na nila yung yung mga testimonya ng mga victims at yung kanilang mga testimonya at para makita nila. So ngayon itong VPRS na ito, yun na nga yung Victims Participation Reparation Section ay talagang sabi dito ng ICC ay kailangan daw maunawaan nila yung mga nakalagay na mga dokumento at ano yung gustong mga iparating nitong mga biktima na ito, ano yung kanilang mga testimonya nga, ito ba ay may basihan, di ba? At sinasabi din ng ICC, kailangan din daw proteksyonan ang mga biktima dahil nga kailangan din silang protektahan. Paano mo poprotektahan yan? Mga bogus siya mga yan. Alam natin na mga bogus yan. Mga gawa-gawa lang na mga biktima yan. Di ba? So yan ngayon ang update po sa ICC. So ngayon, pinapasagot, okay? Pinapasagot sila hanggang June, May na tayo ngayon, ano? Hanggang June 9. Ngayon mga palangga, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Dahil ang Pangulong Duterte ay 80 years old na. Hindi natin alam kung ano yung kondisyon ni Pangulong Duterte dahil nag-iisa siya doon. Ako, kahit hindi ko siya kamag-anak, pero na-meet ko siya ng isang beses at ako'y nakikita ko yung kanyang sakripisyo na hindi siya nagnakaw, hindi siya nangidnap, hindi siya katulad ng mga bangag na ang mga minor de edad ay pinapakidnap. Talagang emotional ako habang pinapakinggan ko ang mga testimonya ng kanyang mga anak, lalo na yung kanyang bunsong anak. Kailan pa kayo kikilos? Amy, bakit ko inaano si Amy pinipinpoint? Alam po niya na hindi nga nagpapatakbo ng Pilipinas ang kanyang kapatid at ito'y impeachable offense. At dapat ang pumalit sa kanya dahil nasa line of succession naman ay si Sara Duterte. Dahil siya ang legitimate vice president na binoto ng 32 million Filipinos at si Marcos Jr. ay dinagdagan lamang ang boto dahil si Lisa Tanas
ay nakipagsabuatan sa Smartmatic during 2022 2022 election. Nandyan po yan sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. Ayan, nagsalita na si Amy Marcos pero hanggang salita lang siya. Kailangan maalis na si Marcos Jr. dahil kitang-kita naman na siya ay inutil. Kailan kayo kikilos pag wala ng buhay ang Pangulong Duterte sa loob doon? Alam nyo, nung nandoon ako, I don't know kung nakwento ko na to sa inyo. Parang ayaw ko yata ikwento, pero ikukwento ko na rin. Actually, nirecord ko yung aming conversation ng dalawang Uber driver. Pero hindi ko pwedeng i-play yon, okay? Kasi hindi ako nagpaalam. Pero nirecord ko lang, inulit-ulit ko lang, pinapakinggan ko. Okay? So mga kababayan, yung dalawang Uber driver na nandoon sa dahig, pareho lahat sila dalawa sila ng sinabi sa akin. May witness ako dyan, yung mga kasama ko. Bakit nandito yung presidente ninyo? Bakit daw nandito si Pangulong Duterte? Nung panahon na yan, nung panahon niya, hinahangaan namin siya. At nung siya ay presidente, sumikat ang Pilipinas at kilala si Pangulong Duterte. Ano sabi ng dalawang Uber driver? The same. I think, hindi ko alam kung kasama ko si Spokesari sa isang Uber na yon. But anyway, parang hindi yata, iba yata kasama ko. But anyway, ano ang sabi sa akin? Ang sabi niya ng dalawang Uber pareho, ayaw daw niyang masaktan kami or magpaka-negative sila. Pero lahat halos, sabi niya, nang pumapasok dyan, hindi nakakalabas or nawawala ng buhay. Kaya nga kaya sabi ko na gano'n, nung time na yon, alam nyo yan, Noe, ayan yung mga kasama ko, narinig yan, di ba? Lungkot na lungkot ako. Kaya nga sabi ko, ano gagawin natin? Di ba? Wala naman akong power eh. Ang power ko lang para ma-educate kayo, ma-aware kayo. Yun yung sinasabi. Kaya bakit ako galit na galit dito kay Amy Marcos? Bakit? Meron siyang kapangyarihan. Siya dapat ang mag-lead na lumabas sa kalsada at manawagan na tama na, sobra na. Ading kung adictus benedictus, kung totoo na kaibigan niya si Inday Sara. Tama, mali. Hindi puro drama lang. Di ba? 80 years old na Pangulo, and I'm praying to God na sana umabot ang Pangulong Duterte ng September 9 dahil September. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa loob pag wala na siyang bisita, pag wala na siyang dalaw. Yun yung sinasabi ng mga tao doon na hindi natin kalahi. Right? So kailan tayo kikilos? Kailan kikilos siyang buwaka ng inang, Amy, para manawagan at siya ang mag-lead? Diyan, sa Menjola, ikaw ang mamuno, Amy. Di ba? Mag-speak up ka, hindi yung ganyan. Para mapalitan na yung kapatid mo. Dahil sinabi mo na mismo na hindi ang pagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos. At ikaw ay nasa tamang Marcos. Ikaw ay giatay, nasa tatay, putang ina. Mamuno ka. Pumunta ka sa EDSA at sa Menjola at sasabihin mo sa kapatid mo, bumaba na siya. Dahil sinabi mo na hindi siya namumuno Betrayal of public trust. Ngak ka lang kasi gusto mo manalo sa eleksyon? Kayo po, sa ating mga kapatid na INC, lahat ng mga religious group, I believe na kasama sa listahan. Hindi ko alam kung bago nag-release ang INC ay napanood nila itong sinabi ni Amy Marcos. Hindi lang ito usapin, kailangan nating manalo sa eleksyon. Kaya nga ako, 'di ba? Nung lumalaban tayo sa vice scam, 'di
Diba? By scameral nila. Pang-scam nila na nilalabanan niya ni Pangulong Duterte, ni Attorney Vic, ni Congressman Ungab. Okay? Nang sabi ko, dadayain naman niyang eleksyon na yan eh. Ayoko mag-focus. Alam niyo yan. Sabi nga ni Mama Hanilet, sabi ni Step Up, ek-ek lang yan. Totoo. Di ba sabi ko, huwag na tayo tumutok muna yun sa jutang ginemes na eleksyon na yan. Kasi, dadayain din naman yan. Hindi ba kami nagkamali ni Attorney Glenn Chong? Ayan o. Libo-libo. Milyon ang nakakita ng pangdaraya diyan pa lang sa testing and sealing. Kaya ngayon hinahunting itong whistleblower or complainant at saka si mayoral candidate na si Ching Plaza. Dahil nalaman ninyo na calibrated na ang dayaan. Baka nga si Amy Marcos ay nakakalibrate na rin yang pangalan niya dahil blood is thicker than water. Hindi natin alam sa Cebu nakakalibrate na pala si Amy. Sa Visayas nakakalibrate na yung pangalan niya. Sa Mindanao, o sige, wag na muna natin ilagay para kunyari hindi halata. O, 'di ba? Sa Ilocos nakakalibrate na doon sa BCM. Kung mahal nyo ang Pangulong Duterte at gusto nyo pa makita ang Pangulong Duterte as soon as possible, hindi nyo iboboto si Amy Marcos. Kasi kung gusto niya talaga matanggal ang kanyang kapatid dahil sinabi niya mismo siya ang mamumuno sa rally sa labas at mananawagan siya sa lahat ng mga Catholic, INC, lahat ng mga religious group na ang kapatid ko, mga mahal naming mga kapatid sa iglesia, mga kapatid kong Katoliko, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid kong saksi, lahat na. Ang kapatid ko po ay Addictus Benedictus. Palitan na po natin siya dahil hindi po siya ang namumuno, dahil ang namumuno po ay ang Romualdez na si Tambaloslos at ang kanyang asawang demonyo na si Lisa Tanas na mudlo, butod, putot. Ba't di niya gagawin? Diba? Bakit hindi ginagawa ni Amy? Bakit itong huling araw na ito ay magdrama-drama siya para kunin muli ang inyong simpatya at budulin muli kayo? Mahal niya si Inday? Kaibigan niya ba si Inday? Kung kaibigan niya si Inday Sara na tumulong sa kapatid niya, alam niya yan, na maluklok. At ngayon sinasabi niya na hindi ang kapatid niya ang namumuno, pero gusto niya kayo gawing tanga. Hindi pala namumuno yung kapatid niya, pero gusto niyang manatili ang kapatid niya. Right? So, inutil ang kapatid niya. Kailangan niyang mamuno sa kalsada, lumabas siya. At sasabihin niya sa mga kapulisan at sa mga AFP, uy, mga tanga na mga pulis, na mga walang balls, na mga sundalo. Hindi ang namumuno sa inyo, hindi yung kapatid ko, kundi yung buwaka ng ina niyang asawang kidnapper, mudlo, putot, kawatan, smuggler, lahat na. At ang pinsan niya. Tama? Mali ba ako dito? Selfish si Amy, sabi ni Frami Style. Kailan kayo kikilos? Oh, yung mga polis na mga supot na walang balls. Ulitin ko, yung nanindigan si Francis Fontillas na dinismiss nila forever perpetual dahil nanindigan, nagsabi itong patrolman na hindi ako susunod kahit presidente ka pa. Ikaw, Marcos Jr., kung ang sinuutos mo sa akin ay labag sa batas. And saludo ako kay Patrolman Francis Pontillas dahil dyan, mga kababayan. Tapos si Amy, alam pala niya na yung kapatid niya isang inutil, bangag, papet, tando-tando, di punggol. Tapos gagaguhin kayo at gusto niya pa iboto kayo. Ay, tatanga-tanga na talaga kayo lahat. Oh. Bakit ako nagsasalta ng ganito? Hindi ako vlogger na bayaran. Hindi ako naglalaro. I don't play games here. Huwag kayo magpakasyunga. Alam na pala ni Amy na hindi nagpapatakbo ang kapatid niya. Ano sabihin niyo? Oh, bigyan natin nandiyan si Manang, chuchu-chuchu, alpot patutot. Bigyan ng chance.
Sige, magsenador na naman siya. Tapos yung kapatid niya, andyan pa rin, na inutil. Tapos pagdating sa Senate hearing, ay naku, ang kapatid ko napaligiran ng demonyo, alpot. Diba? Sige Palangga, naintindihan niya yung tando-tando. Diba? Alam mo yung tando-tando? Tando-tando, diin ang bukid. Sino niya? Ilonggo lang makaintindi niyan. Diba? Ibig sabihin, kung anong ipautos mo kay Tando-Tando, yan na lang pangalan natin kay Bangag. Si Tando-Tando. Tignan niyo yung lawag. Nagme-message sa akin ang mga Ilocano na sarili nilang pinsan, si Michael Kiyon, ay ginigipit nila. Dahil gusto nilang agawin ang mayorya. O, Tando-Tando is uto-uto. Tama, naintindihan ni Palangga. Si Nanet, Ilonggo na siguro si Palangga. Ano nagsumbong sa atin dito, mga kababayan? Ha? Ano ang nagsumbong sa atin? Ito ang ating Palangga. Okay, ang sabi sa atin, kaya sabi ko kanina, Marcos versus Marcos, grabe na ang nangyari sa lawag. Ano sabi ng kababayan natin? Ma'am, grabe na po ang panggigipit ni Kong Sandro Marcos at ng Team Marcos sa aming mayor na si Michael Kiyon. Michael Kiyon ay pinsan nila. Sabi nila, kumusta na yung mga barba dyan? Mga barba, magsalita kayo. Kasi nagsusupong yung mga kababayan eh. Pati daw kayo ginigipit. Anong ginagawa sa inyo? Ano ba mga barbangan dyan? Anong tinatakbuhan nila? Ayan, mga pinsan ni Bangag yan. Imagine ninyo, masyado silang greedy. Siguro, mas minamahal yung mga barba at mga Kiyon dahil kahit papaano siguro, in fairness, dito sa mga barba at Kiyon na ito, wala naman ako nabalitaan na hindi sila actually parang hindi sila kasali sa mga nakinabang sa pagnanakaw. Only yung tatlong magkapatid. Okay, si Bangag, si Amy, si Irene, 'di ba? Sila dahil sila yung mga asignatories doon sa mga nakaw na kaban ng yaman. Kaban ng bayan pala. Anyway, ang sabi dito, grabe po panggigipit ng Kong Sandro Marcos at ng Team Marcos sa aming mayor na si Michael Kiyon. Sabi nila nag-vote buying si mayor, wala nga pong pera pang vote buying sa mayor namin. Samantala sa Team Marcos, lantaran ang pamumudmod ng pera sa mga tao sa loob pa mismo ng mga barangay hall. Meron as first wave, second wave, third wave. Imagine mo, wala na pong boses sa mga tao, ma'am. Walang magawa dahil lahat hawak ng mga Marcos, from official to media to police, kontrolado nila. Hindi lang to isang tao ang nagsabi sa akin. Maraming mga Ilocano, magsalita kayo. Ha? Obligahin nyo si Amy na lumabas sa kalsada at gawin niyang sandata ang baba niya. Nabasa ko lang kanina. Total, powerful ka, Amy. Sabi na nag-comment, gawin mo raw sandata ang baba mo para sa bayan. Ayo talaga. Nanahimik yung baba eh. Nanahimik yung baba, nadamay tuloy. Nakagalit lang. Kailan kayo kikilos? Pauto na naman kayo na kay Amy na. Pauto lang kayo dyan. Paik-ik lang yan. Makinig kayo kay Miss Hanilet, kay Ma'am Hanilet Abansenya nyo. Na-meet ko rin yan. Na-interview ko yan. Very emotional. Ang laban ng mga yan, totoo. Nakita nyo yung mga Duterte. Diba? Abot na abot nila talaga ang masa, ang puso ng tao. Kasi they're sincere people. Hindi ako nagpapaik-ik o nagpasip-sip sa mga Duterte. Diyos ko po. Kung noon pa, di sana, nagkatrabaho na ako dyan sa Pilipinas, wala na ako dyan. Diba? Patay na siguro, nagurgur na ako. I'm doing this, hindi magpasip-sip-sip-sip. Wala kang pera yung mga yan. No offense. Wala kang pera yung mga yan. Bakit walang pera yan ng katulad ng mga Bangag? Wala kang pambayad sa abogado ni Pangulong Duterte doon. Nag-avail ng legal aid. Pag nag-avail ka ng legal aid, ibig sabihin wala kang pera. Imagine mo kung si Sara ay mataas ang pride or mayabang katulad ng mga Bangag. Hindi yan magli-legal aid. Di ba? Gagasos yan sila. J. Espinosa, Palangga, Espinosa family from Rojas City. Ay, kumusta ka mo da? Palangga ako sa Rojas.
So anyway, 'di ba? Hindi po ito labanan ng hindi ako nagsisip-sip-sip-sip kasi si Amy magaling mag-alaga ng mga kanyang mga tao. So, kinuwento ko na yan sa inyo. Totoo yan. Magaling yan mag-alaga, lalo na kung may gamit ka sa kanya. Pero ako, hindi ako ganun, mga kababayan. 'Di ba? Kasi kung ganun tayo, di sana kasama na ako sa tinutuligsa nyo ngayon. Sana ako ay milyonarya na. 'Di ba? Taga-kolekta, bag lady ni Lisa, taga-kolekta ng mga Pogo, Pagcor, Polboronic, ano pa, kidnap o ransom. Siguro nakita niyo baka ganyan na yung mukha ko, isang ihip na lang, putok na sa kalalamon sa pera ng bayan, right? Kailangan ninyo, sabihin nyo kay Amy Marcos, kung BFF niya si Inday, i-comment nyo yan, kasi lang baka i-block kayo, mga kababayan. Kung mahal niya si Inday, totoo, at nirerespeto niya ang line of succession, at nirerespeto niya ang batas, coming from her baba, sabi nyo, kayo talaga, di ba? Sabi niya, coming from her bababang baba, ay magsalita siya na kailangan ng bumaba ni Bangag Jr. Galing na sa atin niya eh. Sinabi nga yan dun sa pelikula ng Made in Malacanang na pinromote ko dito. 3 beses, 4 na beses ko yata pinanood nang invite ako dahil gusto kong, hindi pa ako nagising, nagsimula na ako magsalita nun. Actually, to be honest with you, hindi 100%, hindi na wholeheartedly yung pag-support ko. Kaya lang sabi ko, sige lang, baka magbago pa. 4 na beses ko pinanood. Pera ko, binayaran ko pa yung ibang mga kakilala ko para lang mapanood, para matulungan ng pelikula. Sinabi doon na inutil talaga si Bangag Jr. at siya talaga ay what? Siya ay party lang ng party. O alam mo naman, Amy, puro kayo mga inutil, huwag nyo na kami lalokohin. Hanggat buhay ang bunganga ko, hindi ka makakaporma, Amy. Lumabas ka. Ipanawagan mo sa buong Pilipinas na bumaba na yung kapatid mo. Hindi lang dahil ka nagsasalta ngayon, dahil kailangan mong lokohin ang Pilipino para sa boto nila. Hindi ka para sa Pilipino. Para ka sa pamilya mo lang. 'Di ba? Ayaw mong sabihin ang totoo na ang kapatid mo ay isang addictus at isang inutil. Meron ka pang nalalaman na kasalanan niya ng mga bangag. Ang namumuno, bangag. Imagine mo, ang namumuno si Tambalusos at si Lisa Tanas. Hindi pa ba mahirap yon? I-challenge nyo, sabi ni Imelda Maron, challenge Amy if you really care. Totoo yun. Challenge siya, atakin niyo sa comment section. Lumabas siya sa kalsada. Magwelga siya, mapamunuan niya. Ang sasabihin niya, ding baba, mahaba ang baba. Diba? O, wag na lang yun. Personal na masyado yun. Kasi kayo, nananahimik ako. You know, alam mo, Amy, kung gaano kataas ang respeto ko sa'yo noon. Diba? Natutuwa nga ako sa'yo noon dahil kikay ka, Diba? You're fun to be with. At chuchu. Ay, nagka, yung mga backlash. Diba? Puro ka ganon. Naalala ko talaga si Amy, sabi niya sa akin nung sinalubong niya ako sa lawag, sayaw-sayaw pa kami ni Amy. Parang may mga ati-atihan do, mga ganon-ganon. Ang sabi pa sa akin, "Hi, Marlica!" Tuwa pa siya sa yung glasses ko na Prada, yung may black and white, nawala din yun. Tangina, ang dami ko na walang glasses. $800 yun. Yung isa, nawala na naman. Diba? Kaya mainggit yung mga hitad, yung antipara ko. Kaya ngayon, tsaga tayo sa $20. But anyway, going back. Hi, Marlica, welcome. Welcome here. Ay, naku, puro na lang ganun. Ang taas ng respeto ko sa'yo noon, palangga. Ay, hindi na pala kita palangga. Kumpara, ilang taon ka na, Manang? 60 ka na? Tigulit ka na. Mahunit-hunit na lang ang karni mo. Diba? Pero seryosong usapan, mahunit-hunit ka na. I-donate mo naman ang huling buhay mo sa Pilipino. Baka sakaling mahalin pa kitang muli.
Kung ikaw ay lumabas sa kalsada at mapababa mo yung kapatid mo, wholeheartedly, mamahalin kitang muli at magsuri-suri man ako sa imo. Iluman ang suri-suri man, o at least ginawa mo yung tama. Pero hanggat ginagamit mo ang Pilipino at nagbiga-biga lang ikaw dyan, nagpupo-upo sa table, ako po ay may solusyon, ay may isip, ay may gi, puro giat. Di ba? Ano yan? Huwag nga kami, wag nyo na nga gawin tanga yung Pilipino. Ay, may solusyon. Ay, may pandesal. Ay, may malunggay. Laputan ko ng malunggay sa kipay mo. Diba? Those are kadyutahan. Diba? Lumabas ka sa kalsada, Amy. Pababain mo ang kapatid mo. Sabihin mo, bangag resign, ading resign. Promise ko sa'yo. Mamahalin kitang muli. Parang pag-ibig din. Na kinalimutan mo ang lahat ng sakit na ibinulot sa'yo. Pero dahil nagbago ka at nagbigay ka ng bagong pag-asa, mamahalin kitang muli. Pero hanggang ngayon, binibigyan kita. May anong petsa na? 2 araw na lang. Okay? 2 araw na lang, lumabas ka. At magwelga ka. Sinabi mo na na hindi ang kapatid mo ang nagpapatakbo. At ang bangag mong pinsan ay ang bangag mong sister-in-law at ang botete mong si Tambaluslos. Huwag mo sasabihin na hindi ka Romualdez. Tangina, alam nyo, kawawa Pilipinas sa totoo lang. Eto, seryosong usapan. Babalikan ko ulit yung sinabi ko sa inyo. Kung kapalit ng buhay ko ay kalayaan ninyo sa mga bangag, I will do it. Kumbaga, gurgurin nila ako, tapos lahat tumba din. Diba? Gurgurin niyo ako, pero tumbahin niyo lahat ng mga demonyo. Magsimula sa Congress, sa Senado, sulit na sulit ang buhay ko noon pa lang na. Imagine mo, Marlica, nagurgur. Tapos ang kabilang headline, mga bangag. Diba? Mas gurgur. Natumba sila at hindi na nagising. Dahil sila ay kinuha ng masamang espiritu. Diba? You know what I mean? Kaluluoy kayo talaga. Kawawa kayo. Alam niyo, papagod na ako sa kadadakdak sa totoo lang. Sa kadakdak dito. Tapos yung iba sa inyo, pero konti-konti na lang, ay, may solusyon. Ay, may biga-biga. Ay, may baba. Mga ganyan. Diba? Okay, tanyo, yung mga ano ni Lisa Tanas dito, di gurgur kayo sa akin. Ang nakakainis ay pangitingit ang aso pa sa Senate, sabi ni Orlando Nicolas. Uy, palangga, kumusta ka na? Ayun na nga. Puro na lang, 'di ba? Si Zoro, sabi ni Zoro, wala nang boboto sa Marcos. Tama. Sabi ni Inday Sara, hindi naman porket in-endorse niya, iboboto niya. Kaya nga, hayaan mo si Inday yan. Diskarte niya yan. Hindi tayo dapat mag-ano kay Inday. Diskarte niya yan. Pero kayo, kasi alam ni Inday Sara na matalino kayo. Kailangan pa ba ni Inday isa-isahin? Andito naman si Marlica nag-iisa-isa. Bakit kailangan pa ni Inday? Hindi yan na kailangan isa-isahin yan. Okay. Okay, sabi ng mga Tagalawag. Okay? Sabi nga na, Miss Maharlika, Governor Matthew is playing dirty. Dirty pool in the election. Sabi niya, dito, we suspect he's taking junk. His speech patterns are strange. Hindi ko kasi na napanood yung mga speech niya. Okay? Sabi dito, ginagawa nila ang lahat para i-unseat si Michael Marcos Quezon. Grabe, may sinend sa atin na video. Hindi ko pa napanood tong video na to. Anyway, mga sarili nilang pinsan nila. 'Di ba? Gusto nilang i-unseat sa Ilocos. Oy, Michael Quezon, baka gusto mo magpa-interview. Mga barba, magpa-interview kayo sa akin. 'Di ba? Magsalita kayo dito sa mga bangag niyong kamag-anak. Imagine mo, kinakalaban kayo diyan. Nagsusumbong yung mga tao dito.
si Bangag ang susunod na ma-impeach. Speaking of that, 'di ba? Naka-break ang recess ngayon ng sesyon kaya hindi pa po na-file yung impeachment ng laban sa kay Bangag. At sinasabi niya na Bangag wala daw pong basihan itong impeachment complaint ni ng mga Kardema, 'di ba? Ng Duterte party list laban sa kanila. Paanong walang basihan, mga kababayan? Kitang-kita nyo na ang kanyang ate ay nagsabi na inutil, no, hindi pala nagsabi, na hindi siya nagpapatakbo at siya ay, kung titignan mo ang buod ng kanyang maiksi na mga drama-drama na video, si Marcos Jr. ay isang inutil, isang walang balls, at isang puppet. Yan ay impeachable offense. O ano ba ang mga nangyayari ngayon? Yung 5 hudas na kasangkapan ng Bangag ni Lisa Tanas na nagpakidnap kay Pangulong Duterte, nanghihingi sila ngayon ng palugit sa ombudsman para daw sa kanilang counter affidavit or counter yung kanilang pagpapaliwanag, kasi pinagpapaliwanag sila dito sa kanilang involvement sa pagkidnap kay Pangulong Duterte, or sila ay magkakaroon ng suspension. At later on, sana talagang makonvict yung mga buwaka ng ina at makapagbayad at makulong man yan yung mga buwaka ng ina niyan. Ano yung mga nangyayari ngayon? May 6 daw na mga nahuli na kung saan ay alam mo, baka ito gawa-gawa lang siguro ng drama ito ng NBI, no? NBI at COMELEC. Na may hinuli sila na nagbebenta daw ng ito, basahin lang natin to. Agent na NBI have arrested 6 individuals in Quezon City who allegedly offered to rig election results in Iba Zambales for 30 million by claiming connections to the influential Abalos political party. May isa doon na Abalos, kamag-anak daw ni Abalos. The NBI Olongapo District, in coordination with the NBI Special Task Force, conducted an entrapment operation on May 8 following the referral from the Commission on Elections. Ito yung mga kajotahan lang ito. Baka ito yung mga palapalabas lamang. Why? Ang expose ni Attorney Glenn Chong at ni John Lee Budulo, ano apelyido ni John Lee? Ni John Lee Tudor. Kalimutan ko yung apelyido niya. Teka, bigkasin natin ng tama. Okay? Bigkasin natin ng tama. Yung expose, mga kababayan, dyan sa Butuan, na kung saan calibrated na ang dayaan. Bakit hindi puntahan yan ng NBI, ng PNP? Pero pumunta ang PNP para takutin si John Lee at si mayoral candidate Charito Ching Plaza. Diba? Bakit ito ay hindi pinuntahan yung NBI? Okay? Bakit hindi pinuntahan ni COMELEC? Mga palangga ko. Okay? Bakit nila hindi pinuntahan ito? Dito sa reklamo, tutor nga, not Tudor. John Lee Tutor Boladako. Bakit yan nag-alok daw ng 30 million tapos may mga picture-picture, andyan si Jutang Jenny ng Hudas na si Santiago na nagtakot-takot sa akin, Marlica, huwag ka magpapaasiguro dahil kahit sa Amerika hahabulin namin ikaw. Ayun, nakareport na sa NBI ang buwaka ng ina. Ay, FBI. Ano to? Yan, kunyari, inuhuli-huli, entrapment. Pero yun, harap-harapan, na-calibrated na ang pandaraya. Ayaw nilang puntahan. Sa halip po, breaking news natin kanina yan, ay hinahunting nila yung whistleblower, yung observer, yung poll watcher. Supposedly, yan magiging poll watcher yan during election. Hinahunting nila at ini-intimidate nila si Ching Plaza. Right? O, asan dyan? Yan ang nangyayari ngayon. Kaya gusto patahimikin si Inday Maharlika ninyo. Gusto nilang busalan ang ngangabels ko dahil nagbi-viral, nagtitrending yung ating mga pasabog dito, ang ating mga expose dito, mga kababayan. Nasa buton yung malansang-alansa? Ay, ewan ko sa inyo. O, ano pa ang mga eksena dito? Tignan natin. Diyos ko, grabe mga nangyayari. Ano ba to? Palangga yung mga sinisend na mga balita. Mister, ginripuhan ni Mrs. at lover boy. Ano ba? Ano mga addictos ba ito? O, kaluoy man. Maguindanao del Norte. Grrr. Ayoko na basahin yung mga ganyan.
Ayoko ng mga ganyang balita kasi nag-iiba. Ang lungkot na nga nang nangyayari sa Pilipinas. Excuse me, pandaraya, tapos gurguran pa ang mga mababasa mo. Right? Oh, kelot o tas sa suwag ng truck. Ano yung suwag? Oh, baka judictus na naman to. Lagi na lang may mga ganitong klaseng balita. Oh. Ano pa ba to? Anyway, Diyos ko po. Ano daw sabi nito? Sabi din ng mga malansa, wag daw iboto yung tamad at magnanakaw. Wag daw iboto, sabi ng alyansa ng mga bangag, mga julul. Kinakausap niyo yung mga sarili ninyo at yung presidente niyong bangag. Magnanakaw at tamad. Tignan mo, basa-basa lang ng script. Mga kababayan, ang akong asawa, butlog ang mata. Mga ganyan, di ba? Basa-basa lang siya ng script. Mga kababayan, mahal na mahal ko si Satanas dahil siya'y butod, mudlo, putot, koka. Rebet. Sabi ni Palangga, Duterte 10, sana po makapasok lahat, makapasok po si Attorney Vic Rodriguez. Pag hindi dinaya ang eleksyon, pasok yan. Dahil yung mga survey na yan ay hindi yan katotohanan, hindi yan totoo. Tingnan mo yung mga nakapasok dyan sa survey na yan. Ang lakas ng Duterte 10. Ang lakas ni Vic Rodriguez. Alam mo, minessage ko, like, shoutout sa aking classmate. Ano to, mga classmate ko dati, mga nasabihin ko na, ay, like, ako nanood yung lukaret na yan. May grupo kasi kami, college friends. Rose, alam mo to. Dati nagkaanuhan kami ng mga yan kasi dilawan sila, ako, pulawan, bangag-bangag. Medyo mayroon kami sa group chat namin. Alam ko na, may mga nagbabardagulan nung time na yon. Medyo mayroon kami hindi nagkakaanuhan lang, nagkakainitan nung panahon. Kasi nga, bangag ako eh. 'Di ba? Bangag supporter. Oh, bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Tapos sila Lenny. Kanina may group kami. Usually, mga chikahan lang naman namin yung mga nakaraan, college days, sa mga kaletsyahan. Usap kami tungkol sa reunion. Ang sabi ko sa kanila, hindi tayo pwede mag-reunion sa Pilipinas kasi gugurgurin ako ng mga buwaka ng ina. Maybe I can meet you in Japan or somewhere there in Asia or in Europe. Why not? O, di ba? Mga ganong social climbingan ng mga usapan. Pero syempre, isiningit ko na. Sabi ko na gano'n, please vote Attorney Vic Rodriguez. Okay? And Duterte 10. Ganyan-ganyan. So, even yung classmate, yung elementary ko, shout out kay Mardy. Oh, elementary classmate ko. Siya lang yung sumagot. Yung iba hindi sumagot. Tulog pa siguro. Mardy Palangga. Diyos ko, ilang taon tayo hindi nagkita. 35 years. Pero thank you sa sagot niya. Yes, iboboto niya. Itong nakakatawa doon sa classmate ko, kay Lai. Sikat ka ngayon, Lai. Ang sabi niya, iboboto daw niya si Attorney Vic Rodriguez maliban sa matalino na at mabait. Mukha daw mabait. Sabi ko, mabait talaga yan. At gwapo pa. Gwapo pa. Sabi niya, kumirenking itong classmate ko. Sabi ko ganda, ay totoo na. Ito naman si Joy. O, diba? I-booking ko na. Tapos ang sabi sa akin, Day, sabi niya, kasi nagkukwentuhan kami. Medyo may, tayo. Day. Sabi niya, totoo ba talagang mabait si Vic? Si Vic. Ang asawa niya kasi Vic din. Day, totoo ba talagang mabait si Vic? Sabi ko, oo naman, Day. Ay, syempre, nakasama ko naman yung si Dodong. Ganon yung chikahan namin. Gwapo ba siya, Day? Ay, kagwapo man, Day, sabi niya. Tapos sabi nitong friend ko, malaglag bang panty ko dyan, Day? Gago talaga. So, those are mga ka-private conversation, di ba? Mga ganon, mga chuba-chucho. Pero, Day, iboto ko talaga si Vic, Day. Ganon yung chikahan na. I'm so happy. Kasi itong mga classmate kong ito, nagbardagulan kami during Bangag Days at Lenny Days. Pero ngayon, ayan, hindi naman kami nag-away. Di ba? Meron lang syempre masama loob po dahil pakinan to Syempre itong Marlica na to, talagang hindi pa nagigising ang sinusuportahan, mga Marcos na magnanakaw, di ba? Syempre ako naman during that time, ang tingin ko sa kanila, mga leching ito ang sinuportahan si Lening Lutang. So, ganun talaga. Pero ngayong election na to, natutuwa ako. Dahil even though itong mga classmate ko, may eksena kami, may common denominator na kami ngayon. Ate mo, napag-usapan pa namin yung reunion. Nakalain mo. Oy, mag-reunion tayo Okay, sabi ni Dek, ano naman si Dudong Manny? Ayaman, si Dudong Manny, mga naginip ng kabayo.
Why na iboto si Dudong Manny? Kasi naginip yan ng kabayo ba? Pero talaga natutuwa ako. Kasi itong mga classmate ko, na matatalino tong mga to. Okay? Matatalino pa to sa akin nung kami nag-aaral. Dahil ako kasi, school bukol talaga ako na nag-aaral. Ako lang working student ako. But syempre naman, di ba? Umaano din tayo. Kumakaripas sila. Bakit ko sinasabi na magagaling itong mga classmate ko? Ibig sabihin, magaling talaga sila ever since kasi ako nabudol ako, sila hindi eh. 'Di ba? Hindi siya naniwala kay Bangag. Ako naniwala. Dahil akala ko babangon ng Pilipinas. So ako, hindi na ako magpapabudol muli, right? Yeah. Anyway, so yun ang ang tawag dito, yun yung ma-share ko lang sa inyo na yes, sabi ni Save the Philippines, black voting tayo. Duterte 10. Right? Kung hindi dadayain ang halalan, mga kababayan, kung hindi calibrated, mananalo talaga ang ating mga kandidato. Ikumpara mo naman sa kandidato ni Bangag. Right? Kita ninyo? Ophelia, nabudol na nga kami. Nabudol na nga tayo. So, hindi lang ako lahat tayo tigilan niyo ako. Kaya nga hindi na tayo ayan, tingnan natin to. May ginorgor tayo. Mapakana ni Lisa Tanas. Si Sandra, kadlaw man kainday, no? So anyway, highway. Napaka-ipokrito ng Facebook pag nag-content ka ng katotohanan sa lipunan at politika, nire-restrict ang account mo. Pero pag mga hubaran at kaputahan, okay lang. Sabi ni Johnny Payo. Hoy, may kwento ako sa'yo, Johnny. Alam mo ba yung kadyutahan kong post? Nakita niyo yung yung drama-drama ko, naggubad-ubad ako ng naggubad-ubad. Nakita niyo yun? Di ba? Yung sexy ang alindog ko. Naggubad-ubad ako, nagpakita ng bra kunwari at ng panty. Kayo naman, di ba? Pagbigyan nyo na ang trip ko. Aba, inano na Facebook yun. Malaswa daw yung post. Di ba? Ay, nakapanty at nakabra naman. Ang sexy-sexy ng babaeng yun. Hello? Di ba? Ayun. Tama ka. Pero totoo yun, mga kadyutahan. Sabi ni Mang, umiyak si Sharon. Ba't ayaw mo daw kay Kikong? Patulan pa ba natin si Sharon? Sige, para masaya tayo. Actually, huwag na siya patulang kasi si Inday Sharon yan eh. Pinapanood yata ni Inday yung mga pelikula ni Sharon. Okay. Patulang ko ba? Loser na yun eh. Nakita mo yung niratrat dito. Paano pa natin papatulan si Sharon? Niratrat ng mga karayom ito niya, oh. Nakita niyo yun? Diba? Payat na siya. From lumba-lumba, paano ba naman niratrat ng mga surgeon yung dito niya, oh? Brrrr, gano'n, nakita ko. Tapos you're proud na payat ka? Excuse me, hindi nakaka-proud yun. Grabe pala yun, pag niratrat ka. Diba yung dito yung taba mo? Pag niratrat ng bonggang-bongga, para kang inaratay, para kang dinaanan ng Armalite dito, Patulan ko daw. Sige, patulan natin. Huwag mo nang ipilit, Ate Shawi. Okay? Huwag mo nang ipilit si Kiko Matching. Ayaw namin sa kanya. Skin reduction yung ginawa, sabi ni Ruby Valle. Kayo ba gusto niyo yan? Alam nyo, ang yaman na ni Sharon eh. 'Di ba? Bilyonar. 'Di ba? Sinampal-sampal nga tayo ng pandemya, wala daw tayong Rolex. Kung ako ganyan, napakarami ko ng pera, eto lang ako hindi ko kayo hinusgahan. Pero si Sharon, dahil epal siya, di husgahan natin. Kung ako ay maraming pera, hindi po ako magpapa-Armalite dito. Ang gagawin ko, mag-exercise ako. Everyday, lahat. Kakain ako ng healthy food. Bibilangin ko yung mga calories ko. Kasi ayoko nang aaratayin ka dito, di ba? Aaratayin ka. Natanggal na ba yung mga peklat niya dito? Lalo na ako, nagkikiloy din ako pag nagpe-peklat. Baka pag nagpatanggal ako, so nagpayat naman ako payat yan, Dito lang, huwag mo natin ito ilabas. Baka maparatrat, di ba? So anyway, ang importante, sabi ni Danaya, wow, dagat, di ba? Ang importante,
confident ka kung ano yung katawan mo. Right? May saltik yung asawa niya. Oo nga. Oh, wala silang Rolex. Di ba? Naalala niyo yun? Wala kayong Rolex. Ako meron. Ay, gusto ko ng Hermes Pink Sakura. Hi, Takure. O, di ba? Saltik ang bunangin. Di ba? Naalala niyo yung vlog natin? Oh my God. Takure. Sino may Sakura Pink Hermes? Oh my goodness. May kaibigan ako. Bumili ng Hermes recently 700,000. Sabi ko sa kaibigan ko, kahit 100,000 yan, di ko bibilihin. Sila ako pambili. O, diba? Bitter lang talaga ako. Hindi, joke lang. Kaibigan ko yun. Sobrang kaibigan ko. 700 ba o 800? I don't know. Anyway, bagsak sa survey kaya she did the Senate hearing si Amy. Tamad mag-exercise si Shawi, palakain siya sa show niya every Sunday. Dati buffet lagi at favorite niya ang lechon, sabi ni Rafael. Pero alam niyo, ako palakain din ako. Pero di naman ako jumoba ng ganyang kataba. Oo, kasi palakain ako pero hindi ako marami kumain, maya-maya lang. Pero pag may pagkain talaga, natataranta din ako. Alam niyo ng mga kaibigan ko, pag sa buffet, nakikita ko or sa mga party ng mga Pilipino. Mga party ng Pilipino, pag nakita ko na maraming pagkain, para akong nabubuang sa mga pagkain, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Takaw tingin din kasi ako. Mas bagay siya pag mataba, sabi ni Nanette. Oo nga, ngayon para siya natuyot, ano. Sharon, huwag ka na umiyak. Tanggapin mo na kasi na, you know, na ang inasawa mo, si Kiko, wala tayong magawa dyan. Kung poging-pogi ka sa asawa mo, wala kaming pakialam, di ba? Pero for sure, mas pogi si Richard at saka si Gabby. Kaso lang, taken na sila. Hanggang pangarap ka na lang, sabi nung nag-comment. Right? Okay. 800K, pinagpataas ka na ng bahay ko yan. Hindi sa Hermes, sabi ni Rosel. Oo nga, no? 800, ano na yun? Bahay na yun sa probinsya. Oo, isang malaking, ano na yun? Malaking magandang kubo na yun. Ang tando-tando, oo nga, mega taba, sabi ni Golden Pearl. Sino pa gusto niyong patulang ko? Nakaboto na ba kayo, mga OFW? Vote 18. Number 18, Ipanaw Sambayanan. Yes. At yung gabay party list ni, ni Spokes Harry. Okay, iboto nyo rin yan. O galing matching si Kiko. Hindi naman nanalo yun. Actually, hindi naman nanalo yung mga nasa Inodoro kasi sinyot nyo na yun eh. Pamangkin ni Abalos sangkot sa droga. May bago ba? Oo, umiyak daw si Sharon. Oo, totoo bang umiyak siya? Bakit daw niyo iboto si Kiko? Bigyan ko na lang siya ng saging. Isa ka bulig na saging, no? Isa ka bulig na saging ihatag ko sa iya. From Vancouver, si Bon. Okay, si Den, kayo natutulog na walang tulugan. Okay, tignan natin. Sino pa gusto niyang patulang ko? Nagboto na si Catherine. Huwag natin sila patulan. Okay? Ang sa akin lang kay Sharon, ilang taon na siya? 60 plus na ba siya? You just enjoy your life, darling. Huwag mo na ipilit yung asawa mo. Diba? Ang tagal-tagal na nagsenador na. Nagbago pa Pilipinas? Nawalan ba ng gutom? Ang pangako ninyo, ano yung pangako? Ano bang slogan niya? Diba? Lagi naman ganun, zero gutom. Ano nangyari? Nag-zero gutom ba? Asa na si Kiko? Anti-Marcos. Tapos ngayon, nag-picture-picture kayo kay Bangan, ganyan, party-party. Parang kinain nyo lang yung suka ninyo. Paano naman iboboto yan? Magpakatao muna siya. Diba? Magbagong anyo siya. From matching, magpakatao siya. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y mag
sa bayan ko dati laganap. Pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat. Gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatan niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oika. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.